best pa rin syempreng destinasyon ang Pilipinas, lalo pat napakarami nitong mga sulok-sulok kung saan higit nating makikilala ang ating mga sarili at ang ating pinagmulan, katulad ng mga heritage house ng Taal sa Batangas. Hindi mo na kailangan pa ng time machine para mag-throwback noong panahon ng mga Kastila. Dahil 2.5 oras lang na biyahe mula Metro Manila, may isang bayan kung saan tila huminto ang panahon. Tara na sa Taal, Batangas! Bili na kayo! Famous ang Taal sa kanilang tapa, longganisa. Marami rin silang mga kakanin. Ayan, yung kanilang suman, pinipig, mga kalamay. Pero kung may hindi ka dapat mamiss, ito yon, sinaing na tulingan. Sinaing na tulingan. Ayan. Katerno nito, burong dahon ng bawang at saka murang bawang. Dadalawa na lang ang nagbebenta nito sa palengke ng Taal. Ang naabutan namin, si Aling Lily. Simpleng pagkain, pero hindi madaling gawin. Nilinis ang isda, hiniwa, pinahira ng asin, pinitpit para maging flat. Kailangang sapinan ng dahon ng saging. Inilagay ang kalamyas o pinatuyong kamyas sa palayok at saka isinalansan ang tulingan. Pwede mo itong kainin mula ulo hanggang buntot, pati na ang tinik na lumambot na sa haba ba naman ng pagkakaluto. 6 hanggang 8 oras. Mantakin nyo yon? Sarap. Mainit pa bawat bagong luto. Healthy pa. Isa pa sa mga nagpapasarap sa bawat pagbisita sa Taal, ang mainit-init na empanada ni Aling Rowena. Masarap din daw yung empanada nila rito. Sige nga, paano ho ginagawa? Ano tong sahog? Ito po ay buko, repolyo at saka sotanghon. Yung iba, ano to? Ito po chicken pork. Chicken, pork. Yung chicken muna. Sarap. Talagang mainit pag binili nyo kasi mabilis maubos. Kaluluto pa lang, meron nang nakaabang. Kilala rin ang Taal sa heritage houses na hanggang ngayon nakatindig pa at naalagaan ng husto. Isa naman sa mga kapansin-pansin ang puting bahay na ito, ang Agoncillo House. Haliho kayo dito sa Taal para makita nyo yung mga napakagaganda nating heritage houses. Balik tayo sa nakalipas. Ito yung tinatawag nilang throwback talaga. Exactly. Manghang-mangha po ako sa old houses dito. Talaga hong na-preserve. Ako personally, naniniwala ako na pag nawala ang itong mga bahay na to, parang nawalan na din tayo ng isang bahagi ng ating kultura. At alam mo naman, pag walang kultura, walang Pilipino. At hindi lang ako nag-umpisa po niyan. Meron dito, madami din kami dito mga bed and breakfast. No, talagang hindi lang nakikitira ka din sa mga may-ari ng bahay. This is how they dined in the old days? Yes, ganito sila. Although, if you notice, 2 lamesa yun nandito. May round table at may isang mahabang lamesa. Para saan daw yung round table? Well, basically para sa mga bata. Bata. Para hindi sila masyado And nagsasama. the adults dito. Oo. Kasi ito niya, seats 8 lang to. Meron tayong makikita, seats 16 and everything sa mga bahay dito. Narito tayo sa bahay ng mga Agoncillo dito sa Taal. Isa sa mga descendant nila, ito hindi alam ng maraming tao, isa sa mga descendant nila, si Maria Agoncillo, ang pangalawang asawa ni Emilio Aguinaldo. Ang isang maganda dito is yung kwarto ni Maria. Ito yung kwarto ni Maria Aguinaldo. Ito, tingnan mo to. Tingnan mo yung intricate details niya. No? Sa tingin ko, wala ka na makikitang ganito sa Pilipinas. Madaming nagtatanong sa amin kung binibenta to. Siyempre, hindi namin binibenta. Tingnan niyo yung suklay ng araw.
Yung hairbrush talagang mga iba-iba. Oo. Iba-iba yung hairbrush niya. Diba? Oh. May pabango pa, alam ko dito, ano eh. Sabi nila yung pabango. Galing France siguro yan. Oo, yung pabango niya, ano pa, Oo. intact pa. Share nyo nga ho yung lesson sa mga kababayan natin. Ang masasabi ko lang is dapat as Filipinos, no, we have to be proud of being a Filipino and we have to manifest our love for being Filipinos by helping to preserve what is naturally ours. Nandito rin sa Taal ang kauna-unahang camera museum sa Pilipinas. Itong house na to is Ilagan Varian House from 1870. Na-restore to 2004 ni Mr. Manny Innumerable. Isa na siya sa apo ng may-ari ng bahay. Then na-convert as a camera museum 2010. Mahigit 100 ang mga lumang kamerang narito. Sa panahon nga natin ngayon, uso yung mga selfie-selfie at ang ginagamit natin yung ating mga monopod. That time, nung unang panahon, meron na din silang mga selfie stick. Katulad nito sa ating spy camera, it's a Minox B-Set 1960. Makikita nyo dito yung selfie stick na ginagamit nila sa pang-spy, also known as a James Bond spy camera. Madalas na biro-biro, huwag loloko-loko sa mga Batanggenyo. Lalo't marami silang balisong. Sa Taal matatagpuan ang pinakamatandang gumagawa ng balisong sa buong Batangas, si Mang Leo. Maraming balisong sa Batangas. Halos ng bayan, meron silang tindang balisong. Pero lahat dito nang gagaling lahat yun. Dito ang puno sa amin. Kaya nga tinawag itong baryo balisong eh. Iba't iba ang uri ng balisong. Tulad nito, Rambo. Nag-umpisa noong panahon ni Sylvester Stallone. Chris, Muslim Chris. Doon namin ginaya ito sa Chris sa Mindanao. Ito, kung tawagin ko ito ay Stingray. Parang buntot ng Stingray. Ito naman ang double blade, siyempre. Kitang-kita nyo, may blade dito, may blade din sa kabila. Ito naman kung tawagin namin ay debuyod. Parang Rambo na walang butas. Sa paggawa ng balisong, ang unang ginagawa dyan ay yung handle o housing ng balisong. Ang sunod na gagawin dyan ay yung lock. Susunod na gagawin dyan ay yung handle. Ngayon, pwede kang gumawa, pwedeng plastic, pwedeng kahoy. Ang sunod na gagawin dyan ay brass. Ilalagay mo rito yan, brass yan dito. Ngayon, pag napakapit na yan, bibilugin yan. Saka pa ilalagay yung blade sa handle. Pag naparimatch yan, saka pa tayo gagamit ng machine para i-grinder tong blade. Sa ngayon, medyo kukunti na gumagawa ng balisong. Kalungkot nga isipin, parang dayang industry na ang balisong kasi kukunti na nga nag-aaral. Siguro mga 30 years old na ang pinakabata na gumagawa ng balisong. Isa pa sa mga ipinagmamalaki ng mga taga rito, ang kanilang mga gayak. May mga hinabi pa mula sa pinya na ang pagkakaburda talaga namang detalyado at mabusisi. Ito yung mga embroidery nila. Famous din kasi ang Taal sa needlework. Marami silang mga barong, mga pinya, mga burda. Marami sila niyan. Magandang hapon po. Patingin ho ng ginagawa ninyo. Ito po yung tinatawag na hankalado. Tinatanggal niyo yung mga hibla, yung mga thread. Tapos dun kayo magkakalado. Yes, ma'am. Tapos ibabalik uli sa dating, ito yung bibilugin na uli yung hilo. Magkano ho ito pag na-benta Ito yung ninyo? selling price namin, table runner, 1,500. Ang ganda naman Pero kasi. kung gawin siya, mga almost 3 months. 3 months. Ang bakasyon, maganda ring pagkakataon, hindi lang para magliwaliw, pero para higit na matuklasan kung sino tayo at ang mayamang kultura at kasaysayan nating pinagmulan.